Okay. Sa pagkakataon ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay atin naman pong tatalakayin itong sabi ni Jerry Umpok na compatible claim daw mga kapatid ng Roman Catholic Church. Ano kaya ang sinasabi niyang incompatible claim? Paalala lang po ng ating ginagawa ngayon, isa lamang pong pagbibigay ng linaw sa maling pag panunuligsa, no? Sa mga panunuligsa po mga kapatid, mga kaibigan sa ating Iglesia Katolika. So, ayan. So, tingnan natin, no? At bigyan natin po ng pansin itong kanyang video. Dili daw ko makalumpag sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Pagsuroy, Ayan, sabi niya, hindi daw siya makakagiba sa... Kasi merong nagsabi sa kanya na hindi daw siya makakagiba ng itinatag ng Panginoong Hesukristo na iglesia, na simbahan. Totoo naman talaga. No one could crush the church that Christ founded. No? Hindi po kahit kailanman magigiba ng kahit na sino man ang simbahan na itinatag mismo ng Panginoong Hesukristo. Pero para sa kanya, ganito po yun. tuon ni nagtukod sa Katoliko nga simbahan sa Ginoong Hesukristo. Tagay daw ko ang bersikulo sa Biblia. Ano? Eto na. Hindi naman siya ulit-ulitin po natin mga kapatid, hindi naman siya naniniwala that Christ is the founder of the Roman Catholic Church dahil sabi niya, bigyan mo ako ng kapitulo bersikulo sa Biblia. Nako. Alam niyo po mga kapatid, ang sinasabi talaga, paulit-ulit na argumento ito at paulit-ulitin din nating sasabihin ito. According po sa mga biblical scholars, yan po yung tinatawag nila na word idea fallacy. Fallacy po yung hahanapin mo yung letra for letra or word for word. No? Tapusin natin siya. Ayon mo hapa ko sa imong tiilan. Kung makahatag ka nako og bersikulo nga si Kristo nagtukod tanta Iglesia Apostolika Romana, luhod ko sa imong tiilan higala karon dayon. Pag-angkon-angkon, tawa na klaro. Ayan. So hindi daw siya naniniwala talaga mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church dahil wala siyang nabasa na kapitulo bersikulo na nagsasabi na si Kristo ang founder ng Catholic Church. Now, ito po yung malaking katanungan dito. Kung hindi ka naniniwala na si Kristo ang founder ng Catholic Church, sana ilatag mo ang founder ng Catholic Church. Kung hindi si Kristo, sino? At ito pa, itong Mateo 16:18, ulit-ulitin natin para mas madaling maunawaan po mga kapatid, no? Kasi kapag inuulit-ulit, mas dali itong nauunawaan, no? Kaya nga remembering, no? Sa level po ng sa Bloom taxonomy, mga kapatid, no? Yun po yung remembering stages, no? Ating pong inaalala yung itong ganitong mga bagay. Okay. Basahin po natin sa Biblia sa Mateo 16:18 ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So ang sabi dito ng Panginoong Hesukristo, itatayo niya ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng San Pedro. Isa lang po yan. The Roman Catholic Church believe that Saint Peter is the first pope of the church, no? Unang papa ng simbahan. Dahil yung Mateo 16:18, through him church was founded. So, kung tutol ka, no, Jerry Umpok na Catholic Church ang sinasabi ito sa Mateo 16:18, sige nga, kung tutol ka na Catholic Church yan, anong simbahan yan kung hindi yan Catholic Church? Yung Matthew chapter 16 verse 18. Pakita mo nga sa akin at basahin mo rin katulad ng argumento mo, letra por letra. Basahin mo rin letra por letra kung anong iglesia ang sinasabi diyan. Okay? Kasi based sa sinasabi sa Biblia, Matthew 16:18, ang Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng nag-iisang simbahan. Okay? Kahit daw ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yun yung pinaka-reason why is it sinabi na kahit pa yung kapangyarihan ng kamatayan
ay hindi magtatagumpay, no? Kaya nga kahit ilang beses, ilang ulit pa na nasiraan mo ang Iglesia Katolika, you will never be successful. Hindi ka talaga magtatagumpay kung sisiraan mo lamang ang simbahan. Marami na po ang nagtry, marami na ang gumawa ng kanilang hakbang. And what happened to them all? Lahat sila ay wala. Walang nagawa at nanatili pa ring nakatindig at matatag ang pagkatindig sa Iglesia Katolika na ang founder talaga ay si Kristo mismo. So hindi mo yan maipagkakaila ang katotohanan ganyan na totoo talaga na merong nagtatag ng Iglesia Katolika. Totoo 'yon, may reality po 'yon kasi ang Catholic Church po never exist without the one who found it. Hindi ito na-exist lamang na katulad ng mga sabi-sabi na ikaw ay lumabas lamang sa kawayan. Hindi po ganoon yung argumento. Kundi meron talagang rason bakit ito lumabas at paano ito lumabas, paano umusbong ang Catholic Church. Sino ba ang nagtatag nito? And the reality ay may papakita po sa atin kahit po tayo, kung tayo po ay talagang tunay na nagsisiyasat po ng katotohanan or tinatawag natin, if we are truly a truth seeker, so makikita po natin kahit na i-search po natin who is the founder, who is the founder of the Catholic Church, ay ibibigay sa atin yung sagot. Ayan, who is the founder of the Catholic Church? Ibibigay talaga sa atin ng sagot na si Kristo talaga ang founder nito. Basahin natin. Sino ang founder ng Catholic Church? The founder of the Catholic Church is believed to be Jesus Christ. Ngayon, kung hindi ka naniniwala na si Jesus Christ, mag-cite ka, Jerry Umpok. I am challenging you. Mag-cite ka ng founder ng Catholic Church kung hindi si Jesus Christ. Say it now. No? Kung nakikinig ka man ngayon, mag-comment ka. At kung sino nakakakilala po sa kanya, pwede nyo pong isend yung ating video ngayon para mabigyan niya ng kasagutan yung tanong. Sino ang nagtatag ng Catholic Church kung hindi si Jesus Christ? Dahil ang simbahan mismo ay naniniwala na si Jesus Christ ang nagtatag ng Catholic Church at ang kanyang pinagkatiwalaan ng simbahang ito ay ang unang Santo Papa ng simbahan. According to the Catholic tradition, Jesus established the church through his teaching, death and resurrection. Kaya nga yung pananampalataya ng simbahan, si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay magbabalik muli. Okay? Yun ang paniniwala po natin. The Catholic Church believes that Jesus appointed the Apostle Peter as the first Pope. Kung hindi ka naniniwala, mag-cite ka kung sino. Which forms the foundation of papacy and the church hierarchical structure. Now, Catholics believe that Jesus Christ, the Son of God, initiated the church through his ministry on earth, which culminated in his crucifixion and resurrection. Jesus commissioned his disciples to spread his teaching. Kailan niya i-commission ito, mga kapatid? Matthew chapter 28 verse 19. Ano yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, no? Ganito po, no? Umpisahan po natin yung pagbabasa sa 28 verse verse 18 po, no? Basahin natin. Ito. Ganito yung ating mababasa dito. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito, commissioning na ito sa verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Nag-commission na yung ating Panginoong Jesucristo at gagawing alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Ito pa yung magiging identity ng lahat ng mga naniniwala at nananampalataya sa tunay na tinatag ng Panginoong Jesucristo ng pananampalataya. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung binyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Trinitarian formula po yan, mga kapatid.
in which ito po ay makikita po natin sa Catholic Church. Okay? So, ang fulfillment nito ay nasa Catholic Church talaga. Kasi ang utos dito ay, sabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So, wala pong exemption yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya po sinabi na maliban lang sa sanggol, kundi lahat talaga ng tao. Kasi ang sanggol po ay tao rin. So, meaning to say, that included po mga kapatid, ang mga sanggol sa bibinyagan mapapa sa ilalim ng simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Nung nag-commission po yung Panginoong Jesucristo, sinabi niya, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. At yung identity natin is we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi pa ng Panginoon, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. From the start of the church up to the end, no? Hanggang sa katapusan ng panahon, mga kapatid, mga kaibigan, ay makakasama po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa nag-iisa lamang, no? Sa nag-iisa lamang na simbahan o iglesia na itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong ibang simbahan na itinatag, no, yung ating Panginoong Hesukristo, kundi yung Catholic Church. Kasi yun nga yung sinasabi ko po, based on the history. Jesus Christ founded the Catholic Church at through Saint Peter po yun, mga kapatid. At si Saint Peter ay pinaniniwalaan na first pope of the church, no? Catholics believe that Jesus chose Peter as the leader of his followers. In the Gospel of Matthew chapter 16 verse 18 to 19, yan po yung cited po natin na reference. Jesus says to Peter, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. This passage interpreted as the foundation of the church with Peter as the first pope. So yun po yung malinaw dito, mga kapatid. Yung reference natin, Matthew 16:18 to 19, Jesus' declaration about Peter, in the Catholic tradition, the Catechism of the Catholic Church, that emphasizes the church was founded by Christ himself, and that the papacy established with Peter is central of the church authority. Okay, the Catholic Church sees its origin as rooted in the life and mission of Jesus Christ, with Peter as the first leader establishing the line or a line of papal authority that continues to this day. Sana po yung papal authority na yan from St. Peter, sana po ngayon na kay Pope Francis na po. So the unbroken succession from St. Peter, the first pope of the church that was founded by our Lord Jesus Christ, and now to our Pope Francis po, mga kapatid at mga kaibigan. So malinaw po yun. So dapat ay bigyan po natin ng pansin, no? Hindi katulad po ng napakinggan po natin dito po kay Jerry Umpok, na sabi niya daw ay incompatible daw na paniniwala, kasi incompatible claim lang daw na si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church. Kaya mali po yun. Hindi po tayo papayag na sasabihin na lang po na incompatible po yung paniniwala natin na si Kristo mismo o yung Panginoong Jesucristo mismo ang nagtatag ng simbahan, no? Patuloy po natin na alalahanin palagi, no, yung sinasabi sa ating official teaching o official na katuruan po, mga kapatid at mga kaibigan, na ano po yung official na katuruan po natin. Ganito po yung kasi yung ating pong mababasa. Basahin po natin ulit. Yung 1285 ng Catechism of the Catholic Church. Baptism, the Eucharist, and the Sacrament of Confirmation together constitute the Sacrament of Christian Initiation whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the Sacrament of Confirmation is necessary for the completion of the baptismal grace. For by the Sacrament of Confirmation, the baptized are more perfectly bound to the Church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witness of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. So, napaka-obligado po dapat tayo
na depensahan yung ating pananampalataya sa salita at sa gawa. Now, the very big question there is, paano natin gagawin po yon? So, simple lang. Una, kailangan po natin pag-aralan yung ating pananampalatayang Katoliko para po ito ay madepensahan natin by word and deed. At wag po nating hahayaan na ito po ay sisiraan o gigibain lamang ng mga kaibayan natin sa pananampalataya. So babantayan natin palagi po mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, be vigilant always, no? Maging vigilant po tayo sa mga nangyari po sa ating paligid, na kapag inaatake po yung ating pananampalataya, wag manahimik. Kundi dapat ay, mga kapatid, dumipensa sa ating pananampalataya. Saint Cyril of Alexandria said, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. And Code of Canon 229 po mga kapatid, mga kaibigan, ay sinasabi po dyan na we are obliged to defend our faith if necessary. So, kapag kinakailangan, talagang dedepensa. Hindi na po na sinasabi na yung magiging mag-o-offensa po tayo, kundi depensa. No? Magdedepensa po tayo mga kapatid sa mga samot-saring pag-aatake ng mga ibang sekta ng pananampalataya. Ayan, so hindi po natin hahayaan na sabihin lang na incompatible claim yung paniniwala natin na si Kristo ang nagtatag ng Katoliko o ng ating simbahan. Kasi it is very realistic mga kapatid na ang founder talaga ng Iglesia Katolika ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Based on the history, and it is also connected to the Bible mga kapatid, na si Kristo talaga ang totoong nagtatag ng Iglesia Katolika. Ulit-ulitin po natin, isa lang yung simbahan ay tinatag ng Panginoong Jesucristo. At ano yung nag-iisang iyan? So walang iba kundi yung Catholic Church. Kapag tinutulan na hindi yung Catholic Church sa Matthew 16:18, anong simbahan ay tinatag diyan? Can you cite it? Kapag hanapin tayo ng letra po letra, ibalik natin mga kapatid. O, saan mo ba sa letra po letra na hindi yan Catholic Church? Simpleng argumento. Okay? Kung ayaw nilang gamitin yung kanilang style, huwag nilang gamitin yung kanilang style. Kaya nga, hindi po tayo, mga kapatid, no? Hindi po talaga kayang gibain yung simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo dahil sa argumento pa lamang gibang-giba na po yung kanilang paniniwala. No? Hindi daw maniniwala kapag hindi nababasa letra por letra na si Kristo ay nagtatag ng Catholic Church. Ang tanong, saan mo mabasa sa Biblia na hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church? Balik natin yung tanong. Saan mabasa rin sa Biblia? Kasi naghahanap ng Biblia letra por letra. O, hanapin din natin yung letra por letra na hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church sa Biblia mismo. Wala may ipapakita yan. Dahil wala naman pong reality na nagsasabi na si Kristo ay hindi founder ng Catholic Church. So, ang reality po mga kapatid, sa New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, na ang nagtatag po ng ating Iglesia Katolika ay si Kristo mismo, wala na pong iba. So, malinaw po na napapahayag po sa atin yan na ang nagtatag ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya, patuloy po tayo mga kapatid, mga kaibigan, sa atin pong pagdedepensa at pagbagbantay ng ating pananampalatayang Katoliko.